Nakita na ang PTV Balita ngayon. Patuloy ang coordination meeting ng Department of Social Welfare and Development sa mga local government units sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., personal na nagtungo ngayong araw sa Surigao del Sur si DSWD Secretary Rex Gatchalian para alamin ang mga pangangailangan ng mga biktima. Agad pinagana ng DSWD Caraga ang kanilang Quick Response Fund para agad makapagbigay ng tulong. Sa pinakahuling ulat ng NDRMC, nasa 529 ang apektadong pamilya sa Caraga habang naibalik na ang supply ng kuryente sa lahat ng mga naapektuhang lugar tulad ng Davao City, Davao de Oro, Davao Oriental at Hiratuan. Pinagsusumite ng courtesy resignation ang lahat ng ministers at iba pang opisyal ng Bangsamoro Regional Government kasunod ng nangyaring pagpapasabog sa gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City. Sa inilabas sa kautusan ni BARM Chief Minister Ahod Ibrahim, nais niyang malayang mariorganisa ang pamahalaan ng BARM nang naaayon sa moral governance agenda ng kanyang administrasyon. Gayunpaman, tiniyak ni Ibrahim na tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo sa publiko ng lahat ng tanggapan ng BARM. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat na Yumi og baayong adlaw gipahigayon sa Sugbo ang One Community Against Cervical Cancer di naglaraw kini nga mas mapahingusgan ang paghatag og saktong impormasyon pagbatok sa cervical cancer. Misalmot sa kalihukan ng kababayen-an gikan sa nagkadaiyang sektor sa Sugbo sama sa healthcare professionals ug mga advocates. Alang sa One Community Against Cervical Cancer na buot mapalambo ang kaalam sa pagbatok ug paglikay sa cervical cancer. Usa sa mga gihingusgan sa mga eksperto ang early screening sa kababayen-an aron dali silang matabangan sa pagbatok sa ikaduhang makamatay nga klase sa cancer. The functions of Department of Health is really to advocate and to give the right information. So this is really a good venue for people kasi this is a shopping mall. So in and out yung mga tao and then we could really deliver the right information to them. Sa silent pandemic kasi nga 80% in our lifetime, we will have the chance of acquiring human papilloma virus, or that makes it at least once in our lifetime, 80% chance of acquiring at least one strain ng cervical cancers, let's just say HPV, okay? In our country naman, 11 women die of cervical cancer every day. Samtang sa laing bahin ang morning show nga Rise and Shine Pilipinas gitagaan og pasidungog atol sa 8th Sidlakan Mass Media Awards. Gila isip Best Regional Television Program ang morning show sa PTV, ang Rise and Shine Pilipinas. Sa pag-uhay lang nga gipaygayon nga 8th Sidlakan Mass Media Awards nga giorganisa sa Eastern Visayas State University sa Ormoc City Campus. Kapin sa 4,000 mga tinun-an sa maong State University ang gitagaan og higayon sa pagpili sa mga programa ug mga personalidad nga naghatag og saktong impormasyon ug kontribusyon sa ilang kaalam sa natad sa pagbalita. Midaog sap isip Most Outstanding Regional Male Newscaster si Mike Abe. At yan namang huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo. Nayum. Teka, salamat Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.